isang alay po natin sa mahal na Birhen sa araw ng Sabado. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat tumanap sa banal na pagdiriwang ng misang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamtin ang iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos na pinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos. Kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod na tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nanampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Mag-ahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata
ng lahat ng kawal. Lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaon ay hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig na kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at paparito at naparito sa sanlibutan. Ngayon ay aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa inyo lahat. Patuloy po ang pagsasalaysay ng mga gawain ni San Pablo Apostol. Kung kayo po'y sumisimba araw-araw, mga 2 linggo na po, lahat ng mga pagbasa natin, unang pagbasa, ay tungkol sa mga gawain ni San Pablo Apostol. Maganda pong unawain natin. Sino po si San Pablo Apostol? Siya po ay hindi kasama sa 12 apostoles. Siya po ay na-convert lamang into Christianity pagkatapos ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Maganda po ang kwento ng kanyang conversion, pero mahabang kwento po yun. Anyway, sa mga apostoles pong natitira, yung pong 11, yung 12, si San Pablo Apostol ay ika-13, kumbaga. Hindi siya kasama doon sa 12. Pero, siyang tinaguri ang pinakamalaki ang nagawa sa mga apostoles in terms of pagpapalaganap ng Kristyanismo. Si San Pablo Apostol. Iyo po laging makikita sa mga maririnig sa mga pagbasa natin, si San Pablo nasa Corinto, nasa Galacia, nasa Roma, kung saan-saan. Ito po yung mga unang komunidad na itinayo ni San Pablo, ng tawag natin ay Eklesia or simbahan. Kaya ang simbahan, ang unang simbahan ay yung kalipunan ng mananampalataya. Dito po sila tinawag. Dito sa unang pagbasa po kanina, narinig nyo, meron tayo ditong Galacia, Phrygia, Ephesus. Nasaan po itong mga lugar na ito? Sa ngayon po, yung mga lugar na sinambit dito, Galacia, Phrygia, Ephesus, ay nasa bansang Turkey. Kung aral po tayong konting geography. Turkey. Kaya pag sinabi natin the journeys of St. Paul, ang pinakamagandang i-trace na journey of St. Paul
ay yung mga dinaanan niyang lahat, mga bayan-bayan sa bansang Turkey ngayon. Narito si Priscilla. Sino si Priscilla? Sino si Aquila? Sino si Apollos? Kalimitan po kasi yung unang pagbasa, hindi na natin naliliwanag. Ano po? Nakalagay po rito, si San Pablo Apostol, mula rito, pumunta rito, at isang araw sa Ephesus may dumating na isang nangangaral. Ang kanyang pangalan ay Apollos. Hindi siya isang apostol, kundi nag-aral din ng Biblia. Pero ang kanyang pag-aaral ng Biblia ay ang kanyang kaalaman ay hanggang kay San Juan Bautista lamang. Ipinangangaral niya na si Jesus ang Kristo ayon sa turo ni San Juan Bautista. So kung baga, kulang ang kanyang kaalaman tungkol kay Kristo, sapagkat siya naman ay hindi taga doon. Siya ay galing naman sa Egypt. Malalayo pong lugar yon. Si Aquila at si Priscilla ay mga kaibigan ni San Pablo na na-convert din into Christianity. At nung sila'y ma-convert into Christianity, ay naging masugid na alagad ni San Pablo Apostol. Kaya silang tumutulong lagi sa lahat ng mga gawain ni San Pablo. Nung wala si San Pablo at dumating si Apollo na nangangaral tungkol kay Kristo, at nakikita ni Aquila at ni Priscilla na kulang ang kaniyang pangangaral, tinawag niya siya Apollo at tinuruan nilang mag-asawa po yung Priscilla at saka yung Aquila. Tinuruan nila si Apollos ng mga aral tungkol kay Kristo ayon sa itinuro sa kanila ni San Pablo Apostol. Pagkatapos, nadagdagan ang kaalaman ni Apollos at pumunta siya sa iba pang mga simbahan, iba pang mga komunidad. Ang punto po rito, yung mga unang komunidad, yung mga unang simbahan, kalipunan ng mga mananampalataya. Pagkatapos ng si Kristo'y namatay at muling nabuhay, lahat halos sila ay nagtutulungan. Ito po ang ating refleksyon. Nagtutulungan. Hindi po sila nagsisiraan. Sa ngayon, marami sa ating mga organization, kung minsan magandang samahan. Maya-maya makikita mo, naghiwalay na. Ako po'y unang pumunta sa Roma noong 1983. 1983. Dalawa lang ang komunidad ng mga Pilipinong Katoliko sa Roma noong 1983. Ngayon, pag bumalik ka sa Roma, ang komunidad ng Pilipino doon ay higit na 6 na po. Mula sa 2 hanggang ngayon naging higit na 6 na po. Anong nangyari? Nung sila'y kakaunti pa, sila ay solid na solid. Pero sa loob ng organisasyon, laging mayroong gustong mamumuno. At pag hindi nagustuhan yung pamumuno ng isa, maghihiwalay, tatayo ng kanyang sariling grupo. Pagdating sa kabilang grupo, may gustong mamumuno uli doon, at hindi ng kasundo, pagtatayo uli ng isang grupo. Ganyan po ang Pilipino. Pagkakaunti, nagmamahalan, pero pag dumami na, nagsisiraan. Parang pattern. Hindi ganito ang mga unang simbahan, komunidad na itinayo ni San Pablo Apostol. Nagtutulungan. Nagtutulungan. Kaya po ang ating reflection ay sa atin pong pagpapahayag ng mga aral ng ating Panginoon, huwag po tayong maging sakim, yung tayo lang. Sa ating paglilingkod sa simbahan, huwag po tayong kami lang. Yung kami lang. Kayo doon, kami dito. Yung alam namin, di namin ituturo sa inyo. Hindi po. Matuto tayo sa mga aral ng unang simbahan na itinayo ni San Pablo Apostol, kung saan mayroong pagtutulungan. Very obvious po yun. Nagtutulungan sila. Itong mag-asawang Priscilla at saka Aquila, ang kanila pong yaman ay ibinigay para sa operations ng pangangaral ni San Pablo Apostol. At sila'y tumutulong sa lahat ng bagay. At yung kanilang tutulungan, tumutulong din sa iba. So nagiging chain yung pagtulong. Mga kapatid, ito po ang modelo ng unang komunidad
ng mga Kristiyano. Modelo ng mga unang komunidad ng mga Kristiyano. Sana'y magpahanggang ngayon ay isabuhay pa rin natin sa ating paglilingkod sa simbahan ang laging pagtutulungan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, inanyayahan tayo ni Jesus na ilapit ang ating mga kahilingan sa Ama. Sa pamamagitan niya at itinitiyak niyang ang ating madaramang pagpagalakan bilang tugon sa ating mga panalangin. Sa bawat panalangin po ang ating tutugon, Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at patnubay, naway umakay sa atin sa kaluwalhatian ng ating tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na, ay maihatid nawa sa kagalakan at kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. O Ama, sa tuwin ay dinidinig mo kami at pinagkakaloob ang lahat ng aming hinihiling sa pamamagitan ng mga kagalingan ng iyong anak. Manatili nawa sa amin ang iyong Espiritu upang ituro sa amin kung ano ang nararapat naming hilingin sa Diyos at ibuhos ang iyong mga biyaya sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Papuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito may alay mula sa lupa't bunga ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Papuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang hindi bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan
sapagkat siyang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat kay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen. Minarapat mong siya'y itampok bilang isang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkop. Sa krus, inahabili ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Sa piling ng maalagad na nalukuban ng Espiritu Santo, si Maria nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na yon. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Kaya inyo naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng Poong San Jose ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat Amen. sa Diyos.